Para sa mga nagtatanong, ito na yung travel guide na pwede nyong sundan going to Camiguin Island. I will be sharing my itinerary, travel expenses, and other things that you need to know before going there. From Manila, nagbook lang ako ng connecting flights, Manila to Cebu, Cebu Camiguin. Nasa 2-4 lang yung round trip ticket ko kasi I use Cebu Pass. Bago pa ako pumunta sa island, naghanap na ako ng tour guide ko. Nakita ko si Kuya John online. Marami talagang nag-recommend sa kanya. Thanks kay Kuya John, naging maganda talaga yung tour ko. I stayed at Pagiyas Cottage kasi mura na, malapit pa sa lahat. Tapat lang niya yung Paras Resort. Tabi lang niya yung White Island Ferry Terminal. Malapit siya sa lahat ng mga restaurants, ATM, grocery stores, lahat na. Top priority ko talaga sa accommodation is yung location, kung accessible ba siya sa lahat. BPI yung card ko ay nakakatuwa lang na free yung withdrawal dito. Pagdating ko, nag-rest lang ako konti, then lakad-lakad para maghanap ng kakainin. Dahil katapat lang naman ang accommodation ko yung Paras Resort, doon na ako tumambay. 150 lang yung full access nila and hindi na rin ako kumain dyan kasi busog pa naman ako. So, tambay lang talaga ako dyan until 8 p.m. Nung nilalamok na ako, umuwi na ako. Ang aga kong gumising for day 2 and sila nga pala yung nakasabay ko sa boat hanggang Mantigue. Sila na rin yung nakashare ko sa boat dahil nagkasundo-sundo naman kami. Sila na rin yung kasama ko mag-lunch, o diba? Yung White Island, C-shaped sandbar siya and wala talagang masisilungan. So yung iba nag-rent sila ng umbrella. Pero syempre pumunta ako dyan para magpaaraw. 2 hours kami tumambay sa White Island bago kami pumunta ng Mantigue. Ang ganda ng tubig dito as in super linaw. After lunch, pwede na kayong dumiretso sa Katibawasan Falls. Ang taas talaga ng falls na to and ang linis din ng tubig. Yung Ardent Spring nasa paanan mismo yan ng Mount Hibok-Hibok. Mag-isa lang ako naligo dyan hanggang umalis kami. Mga 30 minutes din ako dyan and sobrang sarap talaga sa katawan ng warm water. At dahil marami kaming kinain ng lunch, halo-halo na lang yung dinner ko. Day 3, lahat ng pupuntahan namin is yung mga nasa west side ng Camiguin. Pwede mong akyatin hanggang dulo ng walkway na to, mga 30 minutes yata yung hike. Pero ako 10 minutes lang bumaba na. Di na ako bumaba dito, tinanaw ko na lang. Itong old church ruins, ito na lang yung natirang haligi after nung may pumutok na bulkan back in the 1800s. Itong sa gilid na puno, yan yung century-old tree nila na sikat. Amazing tree talaga. Nabasa ko, ito lang daw yung soda water pool dito sa Pilipinas and sobrang refreshing talaga ng tubig dito after ko maligo. Walang lagkit, sobrang sarap sa katawan. Lasang soda daw talaga yung tubig dito pero di ko na tinikman. Ang saya dito sa Camiguin kasi lahat na lang solo ko. Dito sa Tuwasan Falls, di na ako naligo kasi ang lamig ng tubig. Same dun sa Katibawasan Falls. Pero this one, medyo mas mababa siya compared sa Katibawasan Falls. Nonetheless, maganda pa din. Huminto lang kami for picture taking. Nag-lunch kami sa Beehive and yung decors nila dito galing pa raw sa iba't ibang bansa. Maraming healthy options sa menu nila for vegetarians, vegans, pero meron din for meat lovers. Highly recommended talaga tong Beehive. Bumili lang ako pa sa lubong after the tour. Hapon pa naman yung flight ko kaya tumambay na lang muna ako sa Novo Resort. Ang swerte lang kasi 1K na lang yung day pass nila. Nung nag-inquire ako 3 weeks before ako pumunta, nasa 1.5 pa yun. Kung ayaw nyo ng mga crowded places, perfect talaga tong Camiguin Island. Nakita nyo naman pati tong pool ng resort, solo ko uli. Novo Resort lang yung nag-iisang luxury hotel dito sa Camiguin Island. And tingnan nyo naman, sobrang sulat ng 1K ko kasi yung 800 pesos nun, consumable for food and drinks. Google Clean Camiguin QR ni Dian bago pumunta dun. Here's my total expenses at kung gusto nyo mag-solo travel, try nyo na Camiguin Island.